Present ko lang yung aking screen. Okay, so guys, isang magandang hapon sa ating lahat. Ang ating next topic about torsion is the torsion for thin-walled tube. So paibasa naman po ng discussion, ano ba yung thin-walled tube? So, 1, 2, 3. Okay, so itong application ng torsion of thin-walled tube. So, it's paramount importance sa mga design ng automobiles, yung mga sasakyan, at saka yung aircrafts. Okay? So, for this topic, again, meron tayong mga formulas na i-introduce. So, ito yung ilan pa sa mga kailangan sa uluhin. And ang isa nga po dyan is yung pag-compute ng shear flow, which is denoted by the symbol na small letter Q. Okay? Ang shear flow has a formula of T. Ano nga po yung T natin? So torque, or this is the twisting moment, which is yung unit niya, is in Newton meter, or force times distance, kasi twisting moment na po siya. And then yung ating divisor, or yung nasa ilalim, is 2 times the area of our A sub O. Or A sub O is denoted by the area enclosed by the center line of the tube. Okay? So, ibig sabihin, as shown here in the figure, ito kasi yung thin-walled natin. So, ito pong thin-walled na to, meron siyang thickness T. Okay? And ang tinutukoy na area bounded by the center line is yung pinakagitna ng thickness. So, ibig sabihin, ito is T over 2. Ganon din yung kabila. So, kung gagawa natin ng mas detailed na drawing, for example lang, gawa tayo ng scenario dito. So, ito po yung thin-walled natin. Sabihin natin na ang dimension niya ay 5 meter. And then yung height niya is, sabihin natin 3 meter. Okay? So again, dapat po yung area is at the median line. So for example lang, ang binigay na dimension sa iyo is yung labas-labas. Ibig sabihin, ito po, meron po tayo another dimension sa loob. Or for example, ang ibigay sa atin na lang ay, kung wari lang, magbigay na lang ako dito ng thickness, which is 2 mm. And this is 2 mm. Okay? Tapos sa taas, ganun din. Sabihin natin uniform lang yung thickness, 2 mm and 2 mm. Ang kailangan po kasi natin makompute na area is yung bounded by the median line. Ibig sabihin, sa gitna nito, itong solid portion na to, ito yung kukunin natin. Ano yung area na mababound ng center line natin? Okay? So, imagine nyo na lang, nasa gitna-gitna yan. Ibig sabihin, kung ang ating length ng rectangle is 5 meter, ano po yung magiging dimension natin doon sa pangloob niya? Or doon sa area bounded by the median line? Okay, so kung 2 mm po ito, ano po yung thickness na to? Ito. So 1 mm, di ba? Tapos itong kabila, this is also 1 mm. Okay? So, etong loob na to, or yung ating length doon sa median line, so ilan yan? So 5 meters, so times mo ng 1,000, 5,000, and then minus 2 mm. So 4.9. Ba't 97? 2 mm lang to eh. So tig 1 meter, 1 meter. So tig 1 mm, 1 mm. 998. Okay? Ayan. So basta median line ha. And then yung 3 meter mo, so ibig sabihin kung sa median line po yan, and then yung 3 meter, babawasan mo rin ng 2 mm. Basta ang usapan natin, gitna-gitna ng median line. And ang area po natin dito is syempre yung bounded by the median line. So ang gagamitin nating dimension is hindi po yung 5 at 3, but yung binawasan mo na kalahating thickness doon sa magkabilang side. Or minus thickness na lang din. Ayan. Okay, so ayan po yung area po natin. And ito po asing shear flow is important doon sa susunod na formula. Ito na po mismo yung pag-compute ng shearing stress natin. Okay?
And ang formula po niyan, the shearing stress is equals to QT. Q all over T. Ang Q natin, again, ito po yung T times over 2 and then A sub O. Di ba itong formula na to, ito rin. Ano? Kaya kahit ito na lang po yung tandaan, so QT. Ano? Q all over thickness T. Okay? Ito, huwag nyo nang pansinin ito. Ito, ginamit lang yung formula na yan para resolve yung torque mismo. Pinaikot-ikot lang yung formula. Pero ito na lang pong dalawa yung sa ulo natin. Alright. So again, so ating torsion of circular shaft. Siyempre, meron rin po tayong formula for the angle of twist. Meron po dalawang variation yung formula. Itong hindi naka-highlight ng blue, ito po is kapag constant yung thickness. Or dito sa diagram natin, itong ginawa kong example, pareho lang po yung thickness nila, which is 2 mm. So paano naman kapag hindi? So doon papasok itong variation ng formula na to. Na kung saan, kung makikita nyo, may ginamitan siya ng symbol na to. Hindi po yan integral. Ang tawag po dyan is surface integral. And hindi po yan kasing nakakatakot ng integral. Ito po, mukhang nakakatakot yan, pero madali lang po ang gagawin dito kapag magka-iba thickness yung i-consider. Pero kahit ito na lang po ang sauluhin, kasi kamukha lang naman ito, di ba? Ang ginawa, i-factor out lang naman yung S at saka yung T. Tapos nilagyan ng ganitong symbol na surface integral of ds all over t. So mamaya may example ako kung anong gagawin dito. And again, take note, kagaya sa mga previous formula, yung sagot po na lalabas dito, anong unit niya? So naka-radian po yan. That means, kung gusto mo nga sagot mo is naka-degrees, i-multiply mo pa siya ng 180 degrees all over 5 para maging degrees. And then again, take note, ano daw po yung S na tinutukoy dito? S is the measured as the length of the median line. Ibig sabihin, kung rectangle po yung ating i-consider, katulad nitong example na ginawa ko, ano yung length ng median line? So, pagsasama-samahin mo lang itong 4.998. So, di ba dalawa yan? So, times 2 mo na lang. Plus, ito. So, 3 meter minus 1 mm minus 1 mm. Or that is 2.998. Okay? So, the S of this rectangular thin wall is 4.998 times 2 and then plus 2.998 times 2. Or in short, ito po ay yung ating perimeter. Alright, so yun lang po ang kailangan nyo gawin dyan. Sasauluhin nyo lang yung mga formula and alamin nyo kung alin yung variable. Literal na direct substitution. So let's try this on an example. So, ano yung example na yun? Ayan. So, kagaya kanina, ang gagawin natin dito, ito po ay recitation. Okay, so, akong bahala doon sa sunod. Kasi kung mapapansin nyo dito, this is a composite section. Pinubuo siya na rectangle at saka quarter circle. Pero ang ano dito, twist, anong thickness? 3/8, tapos yung isang portion, 1/8. So, ang gagamitan mo siya nung formula na may surface integral. So, dito tayo muna sa pinakamadali. Okay, so sino pwedeng mag-solve nung first problem? Pwedeng i-diretso na doon. Confident. So, basahin niyo muna, everyone. 1, 2, 3. Okay, so ito, binigay yung shear stress ang hinahanap is yung thickness T. Pero before kayo mag-start, i-check nyo mabuti, ano bang dimension yung binigay? Labas-labas or yan na yung mga median na dimension? Median na, di ba? So, nasa bandang gitna, hindi naman pinakita na saga dun sa dulo, di ba? Hindi naman ganyan yung figure natin. Na nandyan yung arrowhead. Sige, sino gusto sumagot bukod kay Plata? Nakailan ka na? Isa lang na pala. Sige. Ito. I-apply lang yung formula. So, yung hindi natawag, try yung sagutan sa inyong upuan. Sige. Please show your solution sa ating whiteboard. And ito yung mga whiteboard marker. Nasa mo yung isa? Well, po yun.
Yung iba, napalabas. Madali lang, di ba? Substitution lang talaga siya. Shear flow. Nandun naman yun sa workbook. Definition ng discussion naman. So, ang unit ng Q is force per distance, no? Para mga uniform load. Per distance. Okay, so please discuss your solution. So guys, manig ha? So, since given po yung dimensions ng gitna ng line ng dyan line, given it po dyan line, yun na po yung ginamit dito sa formula na yun is equal to yung part over so times yung area, which is yung pag-multiply ng dalawang
yung life na talagang mag-time. So, 800 Newton meter. Since naka-meter siya, kailangan may convert sa meter natin sa 1,000. Tapos, over yung 2, that's yung area nga ng ang gagawin yung na yan, which is 30 times para lang sa meter yung mga over 2,000 per millimeter. So, nagkakasal yung millimeters per ground. So, that's the reason. Tapos, gagamitin ko yung formula ng shear stress plus Q over thickness. Para makuha mo yung thickness. Since meron ka ng Q, substitute na lang dito sa yun yung 500 over 3. Tapos yung thickness times equals yung shear stress, which is kanya. So, ako na yung thickness na 1.5. Okay. So, any question regarding the first problem? Madali lang, di ba? Substitution talaga siyang literal. Alright, so dumako tayo dun sa second problem. Ito medyo mag-iisip ka ng konting-konti, pero madali pa rin naman. Ano? So guys, again, this figure, this composite section is formed using or by combining the shape of a ano ba yan? Pinagsamang rectangle and isang quarter circle. So I will name this as my area 1. This is my area 2. So para ma-compute muna yung ating so sige, basahin muna natin yung problem. Everyone, pakipasa naman. Okay, so guys, given naman po lahat sa problem and i-check na po natin yung dimension. So mukhang ito yung nasa gitna. So ito yung mga median na bound dimension. So okay na yan. Wala kang kailangan ibawas na thickness or idagdag na thickness. And then aside from that, given naman po yung torque. So 15 inches and yung modulus of rigidity, which is 11 times 10 raised to 6. So for letter A, again, ano nga po yung formula natin for, ano bang hinahanap for letter A? Maximum shear stress. So maximum shear stress or for letter A, si tau. So saan nga po equals yan? So QT, or that is T all over 2AO times the thickness. T. Pero bago yon, computein muna natin yung A sub O or the area bounded by the center. So ganyan yung A sub O po natin, this is composed of A1 plus A2. So ano nga po yung area 1 natin? Rectangle, so that is simply equals lang sa 3 times 2. And then plus, so ano nga po yung quarter circle ng formula? So again, pag nakalimutan, isipin nyo na lang, paano ba nabuo ang quarter circle out of the circle? So di ba, yung quarter circle ay 1/4 lang ng isang circle. Di gawin mo lang na gano'n. So anong area ng circle kapag radius ang given? So pi r squared, and then since quarter yan, i-divide mo ng 4. Yun na yan. So guys, pakipindot na lang ako and pakitabi po nung sagot sa alpha. Okay? Para shift store value tayo. Alright. So to solve for the maximum shearing stress, so direct substitution ulit tayo. So yung ating torque or the twisting moment, which is 50 inches. Kaso nga lang, based doon sa answer key natin, ang lalabas na sagot dapat is in PSI. So para lang masatisfy natin to, yung gagawin mo dito ay i-multiply mo sa 1,000. Okay? Per inch. Baliktad pala. So that is 1,000 pound per 1 kip. So cancel mo na to. Ayan. So naka-pound na yan. All over. 2 times yung isa po, which is yung nasa alpha ko. And then multiply by the thickness T. So guys, ito ang tanong dito. Sir, ano gagamitin ko dyan? Dalawa yung binigay na thickness. Yung isa 1/8 and yung isa 3/8. So guys, kapag stress yung hinahanap, kasi nga gusto nating makuha yung pinakamalaking value niya para sa design, doon tayo magbe-base sa maximum possible value na lumabas sa kanya. Kapag kinompute yung actual stress. So paano ba natin mapapalaki yung value ng stress mo? Tingnan nyo mabuti, saan ba nakalagay ang kanyang thickness T sa equation?
nasa denominator, di ba? So, ano nga ang rule natin? Kung nasa denominator yung number, ano ba ang gagawin mo para lumaki yung sagot? So, dapat yung pinakamababa ang i-consider mo na sagot. And ang thickness na gagamitin natin or yung i-consider is yung 1/8 inches. Okay? So, what will be the value of our shear stress? May putal pala, ano? So, ano daw? 15,303.8775 PSI or pound per square inch. Alright, so for letter B, ano naman tinatanong? The angle of twist. Kaso naka-specify po dyan, per foot of length. Ibig sabihin, yung angle of twist is per the length L or per distance L. Okay? Kasi kung mapapansin nyo sa figure, may binigay bang distance or haba itong circular tube natin? Or yung thin-walled na tube? May binigay ba na length or haba yung shaft natin? Hollow shaft? Wala, di ba? Ang inano lang dito is yung angle of twist per foot. Ibig sabihin, kung ang haba ng shaft mo is 3 feet, edi mo multiply mo lang ng 3 para makuha mo yung sagot. Kasi ang ating makukuha ditong angle of twist is kada isang foot. Ano? Per 1 foot lagi. Okay? Kasi yung formula, guys, kung titignan nyo kasi yung formula natin, yung formula for angle of twist is naka-multiply sa L, PLS. Ang nangyari lang ngayon, since walang length na binigay, edi ang gagawin natin, ibababa lang natin ito papunta doon. Para masatisfy natin yung unit. Kasi kung titingnan nyo, doon sa answer D, ang sagot po is naka-decrease per feet or per unit of distance. Ano, kumbaga yung L, ibinaba natin kasi wala naman naka-specify kung anong haba ng shaft natin. Okay? Pero kung merong binigay dyan, edi, ayun, wala tayong problema. Naka-multiply by L or theta talaga yung mga-compute natin or decrease na talaga based sa actual length ng ating shaft. Pero since walang binigay, i-compute natin yan in a specific distance. Okay? So guys, to compute for that, again, ano nga po yung formula muna natin for theta? That is, so TL all over squared times S pa, di ba? Saan yung S? So TLS over 4GAO squared times the thickness na nasa ilalim yung thickness, di ba? Okay. Kaso nga lang guys, kung mapapansin nyo, magkaiba yung value ng dalawang thickness. So kapag magkaiba yung thickness do sa ating tube, itong SNT na to is ipa-factor out mo and mag-replace yan ng surface integral. So yung variation ng formula na gagamitin natin is yun na ganito. So ds all over. Huwag matatakot ha pag nakakita ng ganito, kung hindi kayo mag-i-integral. Madali lang yung i-apply. Okay, so first, unahin natin yung first part ng equation. So T, nasa ba yung T natin? 50 kips inch. So isulat natin yung unit ha, kasi maraming conversion na mangyayari. And then yung L natin, ilalagay ko na dito ha. I-transpose ko na sa baba, sa kabilang side na equation. So 50 over 4. So modulus of rigidity, so 11 raised to 6. So pound per square inch. So ito, pwede kong gawin, since naka-pound yung baba, so 1,000 pound over 1 kg. So, mamaya ko na i-cancel para makita nyo kung ano yung mga i-cancel. And then yung G po natin, that is 11 times 10 raised. Ay, sulit ko na pala. Ano sunod? Yung AO squared. Ano nga po yung unit ng AO natin dito? So this po ay naka-inches squared, di ba? So, A times inches squared. Tapos naka-squared pa. Okay? O, pwede natin gawin dyan. I-ano ko na lang yung A sa loob. Tapos yung inches squared. Di ba inches squared? Anong mangyayari dyan? Squared to squared.
Okay, so magiging inches raised to 4. 4. Okay? And then, yung surface integral ng part, so pawin ko lang ito na paaba. So, alin yung gusto nyo unahin na may thickness? Yung sa 1/8 or 3/8? 1/8. Ito naman, madali lang yung part na may surface integral. So, unahin ko yung may 1/8 ha. Ito, in actual, ito kasi ay parang S all over T lang. Okay? So, ito magiging S all over T. So, ang thickness ko, naunahin natin is yung 1/8. Tapos yung S, ano nga yung S? Defined as the length of the median line. O, ang ibig sabihin, alin ba yung may mga 1/8 na inches na thickness? Di ba ito? 3, So, 3. 2, So, 3. And then, 2. ito, manipis lang din ito, no? Di ba? So, 3 plus 2. And then, ito, manipis din. Payat din. So, plus, ano kaya yung haba nito? Okay, so, di ba, kung ito ay radius na 3, ito ay radius 3 lang din. So, that means, ito po ay equivalent lang din sa 3 inches. So, plus 3. Okay? So, we're done with the 1/8 inches thickness. So, ang sunod, para naman dun sa may thickness na 3/8. So, paano ko mabuburahin ito? Tandaan niyo yung sagot, ha? Buburahin ko lang at sumapaw dun sa ano ko. Kailan, tatabaan ko konti. Paano ba ito patabayan? Ito. Okay, so ang isunod natin is yung 3/8 naman. So, 3/8 and then, ano ba yung mga ano? So, ito, 2, di ba? Kung 2 to, ito, 2 lang. So, 2 plus, ito. Ano mga haba nito? Arc length, di ba? Arc length yan ng isang quarter circle. So, paano natin makukuha yung haba ng isang quarter circle? Pwede, pero para mas madali, quarter circle. Saan ba nanggaling ang arc ng isang quarter circle? Sa isang bilog, di ba? 2πr. Eh, ano ba ang quarter circle? 1/4, di ba? So, ang pwede mong gawin, that is 2πr for the circumference. Eh, hinati mo nga lang yan sa 4, di over 4. Ano? So, ito, pata mo lang yung radius ng 3. Nagets ba? Ayan. So, guys, pakipindot ako. So, ipakita ko muna yung unit, ha? Sir, paano yan naging, per feet? So, gagawin natin, check nyo yung kung ano pwede cancel. Di ba ito cancel na? What else? Itong inches squared, ano mangyayari sa ito? Itong pound, di ba? Makakancel yung pound. Tapos yung inches squared, mawawala na. Ano matitira dito? Squared na lang, di ba? Squared. Kaso nga lang, kung titingnan nyo sa ibabaw, may inches pa. May inches squared dito. So ito, mawawala. Tapos ito, mapapalitan na lang ng 1. Ano? So, nakita nyo naman yun kung paano nangyari naging 1. So, ano natirang unit dito? 1/inch. Or pwede ko sabihin po na ito ay magiging radian kasi unitless yung ibabaw all over inches. Kaso nga lang, ano nga dapat yung sagot? Naka-degrees per feet. So, para mangyari yon, ano nga gagawin natin kung radian po yan? So, i-multiply mo pa ng 180 degrees all over 5. And para maging feet po ito, so 12 inches per 1 feet. Okay? Ito may 5 radian. So, cancel, cancel, and then cancel, cancel. So, degrees per feet. Okay? So, guys, pakipindot ako. Medyo mahaba lang po yan. Pero okay lang yan. Kaya ng calculus yan. So, what will be the answer for our angle of twist per unit foot or per feet? 0.4. Ano pa yung sagot kanina? Hindi ko natanda. 375, di ba? So, degrees per feet. Okay? Any question, guys? Madali lang, di ba? Literal na madali. Ang magpapahirap lang dito, kaya kung ako sa inyo, baka maka-encounter kayo ng kakaibang shape. So, ang gawin nyo, reviewin nyo yung notes nyo sa SRT about centroids. Pag-compute ng mga composite area man lang, matutunan. And syempre, yung pagkuha ng mga perimeter, ang magpapahirap lang din naman dyan is yung mga perimeter ng arc. Ang bigay ko yung angle, hindi quarter circle, may define
So dapat alam nyo yung pag-compute doon. Tsaka yung area mismo. 1/2 r squared theta, di ba? Okay. So, okay na dito. Na-picture na yung solution. Sige. Let's proceed with our next topic. Ito, kagaya sa mga previous problem, yung last part ng torsion, which is torsion of rectangular bar, ay formula-based lang naman. Ano? So we will have an additional of 2 more equation for torsion of rectangular bars. So paibasa naman ano ang meron sa torsion of rectangular bars. The cross-section of the shaft is not circular. The cross-section is short and do not indicate just like shown in the figure above of the deformation of a rectangular bar using 40. The most significant features of the deformation are the cross-section becomes distorted and here's the arm and larger than Okay, so ano na doon nakikita kapag rectangular? Yung circle kasi, di ba? Kahit anong pilipit mo dyan, circle pa rin yan eh. Ang nangyayari lang, kung susulatan mo siya ng mga axis or reference axis, ang nangyayari lang dyan, kapag in-apply mo, for example, ng twisting moment, kung kanina yan po ay horizontal, ang mangyayari ngayon, yung mga nilagay mong reference bar, so parang paano ba ito? Ayan, para magiging ganyan, ano, pag ginawa mo na. Parang napakita ko to sa inyo nung stress pa lang, di ba? First part. Nagkaroon ng, angle of twist, di ba? Ayan, so lumayo yung ating part. Kung kanina, horizontal yan, ngayon, nag-iba yung nila. Okay? Sa rectangle, very obvious yung distortion or yung warping ng object. Ano? Kasi kung before mo applyan niya ng torque, anong itsura niya? Rectangle lang siya. Eh ngayon, nung in-applyan niya ng twisting moment, so literal na nakikita mo nagkakaroon siya ng mga parang S-pattern. Nag-warp talaga siya. Okay? And then ano pa yung significant features ng deformation kapag rectangular bar? The shear stress is 0 at the edges, meaning dito sa mga edges natin na to, ayan, 0 daw po ang shear stress dyan. Pero, yung maximum or largest value ay nasaan? Sa middle of the sides. Ibig sabihin, sa gitna ng bawat side. Yan, dyan mo makikita yung mga maximum stresses. Okay? And guys, for this topic, meron po ulit tayong dalawang additional formula na kailangan sa uluhin. And we have also formula for shear stress and the angle of twist. So for the shear stress, that is equals to T. Ano nga po yung T natin? Torque pa rin naman po yan. Hindi po nagbabago yung T. All over C1 and then multiply by A B squared. So mamaya i-define natin ano ba yung difference between A and B. Okay? And then yung theta, ano nga po yung theta natin? So this is the angle of twist. Anong formula po niya is TL all over C2 and then ABQ multiply by the modulus of rigidity. So guys, paano ba nalalaman alin si A and alin si B sa ating formula na ito? So hindi po pwede magkapalit yung dalawa sa dimension ng rectangle kasi kung makikita nyo, yung B, it's either naka-squared yan or naka-cube. So kung magpapalit yan, hindi po magne-negative yung sign. Literal na iba po yung value nila. So dapat alam nyo kung alin si A and alin si B. So based dito sa ating equation na to, or dito sa diagram, times up muna. Kayong dalawa. Lumabas. That's it pa. Yan. So guys, alin ba nalalaman kung alin si A and si B by using or considering this formula? Huwag niyo itong kakalimutan ha, kasi importante yan. That A is greater than or equals to B. So mas mahaba po lagi si A or si B. So kailan po ba nagiging equal yung A sa B? Kapag ang shape ay square. So pwede pong formula to sa square. But then again, kapag
rectangle, laging mas malaki yung A sa B. So therefore, yung naka-squared po or naka-cube ay yung smaller side. Again, ulitin ko, hindi pwede magkapalit. May nangyari dito before, nagkapalit. Tama ang ginagawa, mali. Iba yung pwesto. So, iba talaga yung sagot. Ano? So, yan yung mga mahalagang kailangang bantayan. And then again, yung formula for angle of twist po dito ay ang units niya nalalabas ay naka. Kapag ginamit yung formula, ang unit lagi ay naka radian. So, kapag gusto mong gawin in 2 degrees, ganun lang po ulit. Pare-pareho naman ang gagawin dyan kapag angle of twist. Multiply mo ng 180 all over 5. Okay, sir, ano po yung C1 and C2? C1 and C2 ay coefficients po. And nakikita po yan doon sa table below. So, kukunin niyo po yung ratio ng A all over B. And dito po nakukuha yung value ng C1 and C2. So, guys, ito pong table na to ay sasauluhin. Kasi, ibibigay ko po yan sa exam. Hindi niya naman kailangan sa uli. Ibibigay ko naman yung table sa exam. Hindi naman ako ganun ka-demonyo para. Wala ang tanong? Sir, paano kung wala dyan yung value na nakuha ko doon sa ratio? Ang bawa, ang shape natin is rectangle, pero ang dimension, ano bang pwede? Ano bang ratio na hindi wala dito? Sabi na, 5, ano bang 5 over 3? 1.67 nga. 1.67. Ayan. Sir, paano kung ganyan yung table, yung rectangle ko, 5:3, 1.67. Wala sa table, di ba? So, nasa pagitan siya ng 1.5 at 2. So, dito nyo siya isisingin. Alam ko ito ay naituro sa inyo, hindi nyo lang siguro tandaan tawag. So, gagamitan mo siya ng interpolation. Mag-interpolate ka. Ano? So, again, itong ating 1.667, wala pang value yan ng C1. So, sisingitan mo rin siya dito ng value ng C1. And then dito, lalagyan mo siya ng C2. Ang rule lang naman pa ng interpolation, kung ano yung gagawin mo sa isang side ng equation, ganun din yung gagawin mo sa kabila. For example, kunin natin yung value ng C1. So, ang gagawin ko, itong middle value, itong hinahanapan ko, kung wari, isusubtract ko dito sa pinakataas. So, dapat dito, isusubtract mo lang din doon. And dito, dapat, isusubtract mo lang din doon. See? So, nahin ko yung C1, for example. So, 1.667 minus 1.5. So, dapat, sa kabilang side ng equal sign, ganun din yung gagawin mo. C1 minus 0.231. Sir, pwede bang baligtad? 1.5 minus 1.667. Pwede. Basta ang gagawin mo doon sa kabila, baligtad din. 0.231 minus C1. Basta ang rule, kung anong ginawa mo sa kabila, yun din. Okay? Tapos yung ilalim, syempre, para may participation naman yung nasa pinakababa, ang gagawin ko, yung pinakababa minus yung pinakataas. So, 2 minus 1.5. Tapos ito, pinakababa minus pinakamataas. So, 0.246 minus 0.231. So, ship solve nyo na lang yan. May bibigay na value si C1 and ano po iyon. Teka lang. Na-off ko yata yung mic. Buti naman. So, one way of checking din also ay dapat yung lalabas na value sa inyo ay nasaan? Pagitan din dito. So, kung ang lumabas sa inyo mas mababa dito, so check nyo yung feedback nyo. May nagkamali lang kayo. 2.236. Ayan. So, nasa gitna, ibig sabihin, most probably, tama na itong 0.236. Okay? So, ganun lang din yung gagawin sa C2, ha? So, kung ano yung ginawa nyo doon sa kabila, ganun din. For example, itong order na ito ang gagawin natin. So, ano ang ginawa? Yung gitna minus taas. So, C2 minus 0.196. And then yung ilalim, pinakababa, pinakataas. So, 0.229 minus 0.196. So, ganyan lang po nag-interpolate ko. And then once nakuha nyo na yung value ng C1 and C2, edi balik ulit kayo doon sa formula, direct substitution na ulit. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung exam na dapat makabawi talaga kayo. Kasi literal na ano na yan, sasalpak nyo na lang yung formula, labanan dyan, sa ulo mo yung formula, tapos gamitin mo lang, ilalabas ng sagot dyan.
So para at least kung magagawa niyo yun, makataas kayo sa exam. As much as possible, kung kayang i-perfect natin. Makikita niyo na yung liwanag. Sundan niyo lang yung liwanag. Diba? Huwag ko yung ibang liwanag, ha? Yung liwanag lang ng pagpasa. Okay? Ayan. Any question, guys, dito sa ating ano? So, apply natin doon sa sample problem. So, kagaya dun sa ibang section, ito po ay pinarecitation ko din. Pakibasa muna ng problem. 1, 2, 3. The remainder of the is part of that basically applied to the university. Ayan. So, ito po yung sagot, ha? So, formula lang po ulit yan. So, sinong gusto gumawa ng AF? Nakailang ka na? Saka pa lang, wawa ka naman. Sige, ikaw naman sa, anong gusto mo doon sa dalawa? Kunin mo si Tor or ikaw doon sa B, sa angle of twist. So, kung di ka, hintayin mo muna matapos si A kasi nakadepende na doon sa A kung anong sagot. Ikaw mauuna. Sige. So, kukomplitin mo yung torque, given naman yung angle of twist, oh. Ayan. Sorry, yung shearing stress, given. So, parang pabalik lang. Pero kailangan mo muna makuha ay ano, yung constant. So, kailangan mo muna kunin yung mga coefficient. Yung C1 at saka, hindi, yung C1 lang. Kailangan mo lang makuha muna si C1. So, ano nga gagawin para makompute yung C1? Yung ratio ng A. Sige, diretso mo na. Kung ano namang alam mo na yung gagawin. Dali mo na lang yung workbook or ano. And then, sinong gusto sa letter B? Nauna si nakilangan. Sa palang kawawa. Sa'yo na rin yung isa. Oh, may nagamit din ng interpolations. Alam ko sa hydro meron din. Alin yung A? Okay. So yung longer side, 20. So, pakita natin yung table, ano? So, nasaan nyo? 3.333. So, nasa pagitan nito. So, dyan maisisingit sa dalawang. Balik ko na lang mag-gusto problem. Yan kapag ano, yung greater than the ano. Greater than 10. Yun na lang yung gagamitin na vibes.
Check mo yung unit. Huwag ka matakot kung di lumabas ha. Kasi ibang unit dito. Naka-Newton dito. Okay, sige. Paka-explain naman ang iyong solution. Okay, so sa letter A, determine the largest source that can be safely applied. The rectangular steel bar, the maximum shear stress is limited to 1 MPa. So given naman na yung maximum shear stress natin is 1 MPa, so direct substitution na lang. Kailangan lang talaga natin hanapin is yung constant na C1. So in finding that, kailangan natin A over B. So ang sagot doon is 3.93 and so on. Then parang nasa gitna siya ng K and 4. So ganito na. Tapos yung nasa table, katulad ng sinabi ng sir kanina, ito, nag-minus ka dito, ibig sabihin yung equivalent dito, i-minus pa rin yung C1 dito. Then para naman nagamit yung baba, i-minus pa ulit yung baba, ay yung nasa taas din sa baba. So ganito. So 3.333 minus 3 over 4 minus 3 is equal to C1 minus 0.67 over 0.2 to 0.0537. So transpose, i-multiply na lang to para hindi na tayo ma-solve. Then so nakuha ko yung constant which is 0.372.
And tama naman dahil nasa gitna nga siya ng 0.57 and 2.50. And then yan, isa-substitute natin yung value dito. And then, yung A nga, dapat mas malaki doon sa B. So, yung naka-square natin is 6 millimeter. So, ang nakuha ko is 23,500 Newton per 100 millimeter. Dahil kasi yung millimeter square dito, ito. So, Newton millimeter. Tapos, yeah, divided by 10 is para magiging ito. Alright, very good. Next. Sige. Pwede mo rin sabihin na kasi linear yung graph niya. Pero hindi yan pwede kapag, yung interpolation hindi pwede kapag mga curve. Pang ano lang siya, mga two-way naman. See. Convert mo na lang yan. Ano siya? Kasi, ilagay mo rin in terms of, ilagay mo rin na in terms of decrease. Bakit pa point ang lumabas sa'yo?
5? Ay, tama pala. Sa may nalabas sa video. 1.1. Parang hindi dyan. Kasi usually isang torque lang yun ang apply sa dulo. Ano muna kinuha mo din? Okay. Tapos ginagawa ko yung ginawa niya. Wala ko yung ginawa niya. Ay, next one po na lang. Tapos, ang lumabas na 0.246 euro. Ayun, sa formula ko lang sa approximately out of scholars, and over 6 tapos, Partial point lang marireceive mo sa exam pag ganyan. Hindi. Okay. Any question, guys? So ito na yung solution nun. Yan na yan. Alright, so next week on Tuesday, that will be the schedule of your third quiz. So ito lang yung coverage siya. Buong chapter 3. Circular shaft, thimble, at saka rectangle. Yan na yan. And again, reviewin niyo yung mga notes niyo sa pagkuha ng centroids, mga composite section. Yes, kasama rin yun. May example naman ako dun sa YouTube. Yun naman ay conversion lang din. Alamin niyo lang yung mga conversion from RPM, Hertz, radian per second, and yung sa power. Okay? So, any other concerns? Ano ito?